Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Iranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Hello, good morning, malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends. Kumusta ka mo? Welcome sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Aron kita makapamahayag og mga impormasyon, mga palisiya og programa ipinagi sa atong provincial government under the leadership of Governor Gerard Spina. Kumusta ka mo? Today is Wednesday, 14th day of August. August na di ay karon na. Buwan ng wika. Mahalin natin ang ating sariling wika. Today is month of sariling wika. Okay. Kumusta nga itong mga walo kong mga lungsod na sakupan sa atong island paradise sa Biliran? Ako nga naginaot nga naamo sa mayong pangunahuna, mayong panglawas ug mayong panghuna-huna. Okay, this morning dagantang mga pagahisgutan. Ang dengue di ay pagahisgutan nato ang dengue. How to the do's and don'ts unsaon nato nga malikayan ang sakit nga dengue. Dito sa Ormoc nagkamayada outbreak in the entire Philippines. Dito sa Metro Manila marami ng cases sa dengue. Pero before anything else, let me greet to you happy birthday. My birthday song para kang Giselle Rosales. We're celebrating her birthday today. Happy birthday to you, Mom. Happy birthday. So once again, happy birthday to Miss Giselle Rosales, who is celebrating her birthday today. Kung pila ng edad, sa kanya na lang daw yun. Okay, happy birthday, Mom. Okay, ito importante, nawawala. Black wallet, panglalaki. Nawawalang black wallet, panglalaki. Ang sulod, mga IDs, ATM cards,
bank cards, senior citizens ID, driver's license, ha? Tapos one card. Nawawala kini last Sunday, August 11 pa. Mga alauna hangtod sa alas 5 sa hapon na ambot ko nahulog o nabiyaan kini din hilang sa Naval proper. Palihog lang kung kinsay nakapunit, i-turnover nga rin diri sa radyo natin. Ha? Ang tag-iya ni si Mr. John Antonio Sandiford, married to Julia Sandiford. Ang mo'y siya owner, palihog kay ka mga importante kadto nga mga cards, ha? Mga ATM cards, mga bank cards, senior citizens ID. Most importantly, ang driver's license adto. Ipalihog lang kung kinsa ang nakapunit, ha? Kung kinsay nakapunit ni ani nga black wallet, i-turn over diri sa radyo natin. Kay paltagan na lang kamo og mga pahalipay, ha? Tagan na lang kamo og pahalipay. Or pwede kamo mag-contact ni ani nga number 0977 upat ka 7 09 upat ka 7 23915. Okay. Or you may turn over dire sa radyo natin kay kawawa naman ng tag-iya ni ani. O palihog lang ka mga boss, mga ma'am, kung kinsay nakapunit ni ani nga wallet, black wallet nga pang lalaki. Ang sulod adto mga ATM cards, bank cards, senior citizens ID ug driver's license na hulog kini or nabiyaan ni John Antonio Sandiford. You might turn over diri sa radyo natin kay tagaan lang kamo og kanang pahalipay. Dagang salamat. Again, kung kinsa man ang nakabati ni ani nga pagsibya, black wallet na panglalaki. Ang tag-iya ni si John Antonio Sandiford. Pwede ka mo i-turn over na lang diri sa radyo natin or you may call this number. Kay tagaan na lang kamo og pahalipay. 09 upat ka 7 09 upat ka 7 777 23915. Okay. Ang atong takna aduna na kitay 8 minutos ang nakalabay sa alas 11. Papaninguhaon nato nga makontak nato ang Department of Health at sa Development Management Officer na si Ma'am Vanessa Veloso Ramirez. Kay we will contact her kung ano na ang estado sa dengue. Maghatag siya tips kung ano ang angay buhaton nato. Labi na karon nga ting ulan, basa diha sa atong mga paligid, muulbo ang dengue. Wala tulatong lang nato nga makontak nato siya. Sa Department of Health. She is now the Development Management Officer. Okay, si Ma'am Vanessa Veloso. She's already on the line? Okay, hello sis, good morning. Yes, hello bro, good morning. Yeah, good morning. Mayong buntag, good morning sa tanan nga naminaw nato karon. Porsige gad ako pagtawag sa imo kay because this is very alarming. You know, in Ormoc nagkamayad the outbreak dengue. Ano ba nga atong ngayon nga buhaton? Ano ba nato ang ngayon nga buhaton nga malikayan kini nga dengue? Oo, yes bro. First magpasalamat ko bro nga proactively nag-reach out jud ka sa among office para maistoryahan ni nato karong buntag nindot ning opportunity nga maka-share ko sa unsay mga pwede natong buhaton. Bahin lagi aning mga clustering of cases sa dengue. In fact, sa tibuok region actually bro, na nagyoy mga widespread nga clustering sa ibang mga probinsya. Pero gusto lang una na akong iklaro nga sa ato ang probinsya, naatay mga reported dengue cases pero wala pa man ta nag-outbreak. Okay? Wala pa tay ingon nga daghan jud kayo nga kaso pero naanami mga gibantayan nga mga
barangays, no, medyo na-trend. Pero sa neighboring kuan nato sa Ormoc kanuha, there is that already outbreak. Yes. Oo. So ang ato karon, ang punto nato din is dili na to huwaton, of course, nga magkanaa tay outbreak, no. So in fact actually dakong tabang, no, nga ang atong mga barangays, di ba, kung nakabantay ka na sila gitawag nga kalinisan, kanang weekly sila maglimpyo. Kada semana sila maglimpyo sa tibuok barangay, which is usa na sa mga pinaka-importante nga lakang to prevent dengue actually. Kanang search and destroy, no, pagpanlimpyo sa palibot, pagsiguro nga walay mga naka-stock nga mga tubig kay mo man na ang kasagaran nga balayan or kanang itlugan sa lamok nga makakos og dengue. Kaya sana lahat ng mga barangay ay gawin din sa karay-karay ginagawa nito. Yeah, so mo na akong usa sa importante nga message, bro, no, nga magsugod gyud na sa pagpanlimpyo sa atong panimalay. So kinahanglan limpyo atong palibot, limpyo ang surrounding areas kay ang lamok ana magud na sila magstay sa mga hugaw o kanang mga may naalagi mga nakatambak nga tubig ba niya, especially bitaw nga medyo napatay mga lugar nga shortage of water, so mag-stock man gyud mag-store man gyud ta og tubig. So kung dili kalikayan nga mag-stock gyud og tubig, siguraduhon lang ang atong mga balde nga nay mga stock na tubig na gyud mga cover para dili mapangitlugan sa mga lamok. Kay mao man na siya ang rason. So muna siya, no, so may cases na ba? May cases na? Hello sis, may cases na ba dito sa Biliran ng dengue? Yes, na bro, actually. So ang ako lang mai-share karon is naatay mga barangay nga gibantayan, no. Meaning gibantayan sa ato ang surveillance unit sa province o sa mga munisipyo kay may mga surveillance unit man na sila. Gibantayan nato ni nga mga barangay sa Almeria ang poblasyon, sa Kabukgayan ang Pawikan, Langgao ug Bunga. Sa Kawayan ang poblasyon ug ang Nabal ang Karay-Karay ug Kalumpang. I see. Okay. So, kini sila nga mga barangay. Again klarohon ako, wala ni clustering, wala ni outbreak. Based sa last week based sa kay kada semana kasi ang atong monitoring ani, bro. Unya kanang moingon kasi kita clustering lamang kung nanay tulo ka kaso, at least tulo ka kaso sa usa ka semana. So maybe kung itaon na mo ang karon nga semana na pod nga data kung naa na bagay clustering nga nahitabo, but basically kini nga mga barangay ang among gibantayan nga dili na magdaghan ang kaso. Kuan gihapon, bro, para sa mga mensahe sa tanan, no, ang ato gihapon i-follow ang 4S. Mura man gyud na pirmi atong gibalik-balik nga 4 upat ka S. Ano ba yun? Okay. Ang usa nga S, search and destroy. Okay. So when we say search and destroy, pangitaon og wag tangon, no, tanggalon ang mga breeding site sa lamok. So muna taong giingon ang mga istakanan sa tubig nga nagpundo lang, o nya ang mga hugaw sa palibot kanang mga ligid nga wala bitaw gamitan nga mga ligid nga anhad magpundo ang tubig kay anhad din mangitlog ang mga lamok nga makakos sa dengue nga mosquito. So basically ang pagpanglimpyo mao na nga if naay mga naminaw karon nato nga mga barangay officials, no, ipadayon nato ang inyong weekly nga kalinisan sa tibuok barangay para malikayan or mapugnan nato nga magdaghan ang kaso sa dengue. Ang ikaduha nga S, bro, is self-protection. So, when we say self-protection, protektaran atong kaugalingon para dili ta mapaakan sa lamok, no? So, number 1 ang atong mga kabataan kay ang kini kasing lamok, bro, attractive ni sila og kanang bitong singot. Pirmi singot pa. So usually ang mga kabataan na siya, di ba, magduwa-duwa, magdagandagan sa eskwelahan, especially sa schools, no? So, mas maayo kung pwede, kung kaya, nga naay mga insect, mosquito repellent nga lotion, ibutang para dili para dili maduol ang lamok sa mga bata, makagat ang mga bata or
lisod man punta mag-suggest no nga mag-long sleeve or mag-kuan kay init mo pud kayo ang panahon. Pero usually mao na siya ang makaprotect kana na lang yung mosquito repellent no nya. Mao lagi mo go back gyud ta sa pinaka-permiro ang search and destroy kay kung wala tay mga breeding sites, walay mga hugaw sa palibot, dili man gyud na mag-star ang lamok. Especially sa mga schools nato no, dili na to kalimtan ang atong mga eskwelahan kay nga gyud dito mostly karon ang atong mga kabataan kay school days naman. Oo. So ang ikatulong nga S bro is seek early consultation. Okay. So when we say seek early consultation, may hilanat na gani, dili lang magulat. Magpakonsulta gyud ta. Oo, dili na kami basin na nauranan lang ni, nawanan lang ni or nakuan lang ni nga na. So kung na ganitay sintomas sama sa hilanat, labad ang ulo, medyo pula ang mata or sakit ang mga kasukasuan, ang mga kalawasan, pwede kasi ni siya nga mga sintomas po sa dengue. So para dili ta magkumpiyansa no, di ta magkumpiyansa mo gyud sa atong health facilities. Yes. Mo pakonsulta gyud sa atong health center. So kami bro sa DOH naghatag nami og advisory sa tanan nga mga health facilities no sa tibuok region actually apil diri sa ato sa probinsya nga mag-establish og mga dengue fast lane karong panahon na. Tungod kay nagdaghan ang kaso sa dengue so naghatag mig advisory nga tanan health facilities atong mga health center o ang ospital mag-establish og dengue fast lane para ang mga kumbaga suspected cases diretso paspas ang pag-atiman sa ilaha. Labi na kung may mga rashes na no, may mga rashes na ba? Yes bro, pero actually bro mo nang dili kayo na ko i-emphasize ba nga rashes kay basin maghuwat lagi kanang naay rashes niya. Usually ang rashes manggod sa dengue mugawas na siya kung wala na hilanat. Kanang too late na siya ba? Actually in fact sa amoa sa health no ang pag-test gani dengue rapid test dapat gani na siya mahitabo within the first day to the third day sa hilanat. Dapat diha na ma-test na nga dengue rapid test. Ang hinabo kasi sa mga tao na turon maghuwat pag ikalima nga adlaw nga hilanat o sa nga mo to sa kanang center o sa ospital magpa-check up usa na ka semana ang hilanat no. So mas mo na nga mo advocate mo advise jud mi nga pagpakonsulta ko dayon hilanat permiro dayong adlaw or pagkaugma ba dayon may hilanat pagyapon pakonsulta dayon especially karong panahon na nga uso lagi ang dengue no. So is it advisable sis, is it that advisable na mugamit sila mga tawa-tawa? Wala man tayo ingon nga kontra no, dili man ta kontra ng tawa-tawa, wala man po na siya ingon ta nga kanang dili maayo nga epekto kay fluids man gihapon na siya no. Ang kontra kasi sa dengue dehydration man yun. Dehydration. So kung magsige lang pag fluids bisan pa na tubig at least somehow makaprotektar na nga dili ma-dehydrate ang bata. Pero mo advice pud mi nga basin pud kasi bro nga nagsalig na lang pud sa tawa-tawa dili na lang pud ipa-check up no. So the better is pag-check up good. Yes, so ang punto gyud nato dinhi sa ikatulong nga is moadto gyud ta sa atong mga doktor, sa atong mga health worker para sa insakto nga guidance kay dili man pud tanan dengue kailangan i-admit. Okay? So depende na siya sa kondisyon sa bata or sa pasyente. Ang importante naman diha nga dili ma-dehydrate ang pasyente. So kanang tanan ang ordinaryong tawo dili man ta kahibaw kung kailangan ba ni admit or dili. So ang pinaka-importante gyud muni nga ikatulong nga is nga magpakonsulta gyud ta sa atong mga health center, atong mga ospital. And one ano sa nga ang last nga is bro kining support fogging or spraying. So kining pagsuporta sa fogging or spraying, ang DOH na ni siya separate nga guidelines kanus kita mag-fogging or mag-spraying, no? So, naani gibantayan depende sa kadaghanon sa kaso, ani nga barangay, no? So, ang atong health center pinaagi sa ato ang
surveillance unit o ang atong sanitaryo kay bao na sila unsang mga batayan para sa fogging o spraying. Ang pinakaminsahe lang ani sa atong mga naminaw karon nga kung aduna naman gani mga fogging or spraying activity nga pagahimuon ang ato ang local health unit din ha sa inyo atong suportaan, no? So dili pud ta pwede nga kita lay magbuot-buot og pa-fogging. Okay? Kay nana siya mga proseso, no? Lisod siya pag-explikar sa proseso din niya, pero ang punto nako is ang atong fogging o spraying dapat in coordination yun na siya, bro. Kung ang barangay gusto magpa-fogging, dili pwede nga si barangay magbuot-buot lang. So mo-coordinate yun na dapat si barangay sa atong health center. Sige. Yes, oo. Kaya doon na siya yung mga batayan, mga basihan, no? Dili na siya pwede kuan. Diretso lang ta, no? So, kinahanglan gyud gihapon ang coordination. And usapod bro, ang akong i-add ay ang atong dengue nga mosquito, na siya gitawag na to bro nga gitawag nga peak biting time. Or ano bang biting time? Oras kung diin mas pirmi siya mamaak, no? Or mas kuan siya magmupaak, peak biting time. Ano? So, anong oras? Ang oras is buntag og hapon ni siya ang sa buntag from 5 a.m. to 7 a.m. Muna yung peak biting time. Alas 5 sa buntag gutob sa alas 7 sa buntag. Then pagkahapon na siya, may peak biting time sad siya nga alas 4 sa hapon gutob sa alas 6 sa hapon. Guy. Oo, so how do you describe ining klase nga lamok? Kanang may mga puti-puti ano ba? Yes, oo, ang daghan man klaseng lamok, no. So ang lamok nga nagdala sa dengue nga virus mao nang kanang naay murag puntik-puntik nga puti. Oo. Kakaradlok ito. But of course, lisod man kayo na nato pag binantayan lang unsa ni nga lamok. So basically gyud bro, it will all come down jud sa paglimpyo gyud. The first is search and destroy. No, so muna tayo akong giingon nga kinahanglan ni siya bro o pagtinabangay sa tanan nga ahensya, barangay, pati ang komunidad. Kay kung ikaw po sa imong balay limpyo na kay ka pero ang silingan wala ra. Niya kaya ang lamok ko. Mabiyahe na. Mga pila ka meters na ang mabiyahe niya. So, importante ang collective, panaghiusag yun na efforts against dengue. Kay, maulang na ang pinaka-epektibo yun na paagi pag-prevent. Nga, dili magdaghan ang atong mga kaso. Okay, very well said. So, moto bro, ang 4S. Okay. So may dapat kita importante nga isisingit nga mga announcement diya sa Department of Health. I-share na lang po na ko bro nga. Diyaman ko karon sa Kulaba, live from Kulaba niya tong kuan karon. Diya ko karon sa Kulaba kay nag-launching pod mi dire sa amo ang konsulta caravan, no? Bago nga programa nato sa PhilHealth together with DOH ug ang LGU din ang tanan tawo pwede magpakonsulta, may mga pili nga laboratory test o pili nga mga medisina nga ihatag libre ra tanan bro basta PhilHealth member. Nganong Kulaba man? Nganong diyaman sa Kulaba? Dili. Kuan bro, para ni sa tanan pero ang schedule na mo karon Kulaba. Humana mi sa uban actually nga mga munisipyo. Humana ang iba. So timing lang karon di ami diri para mag-provide og mga health services diri sa Kulaba. But gikan nami sa Martiti, humana ang Kaibiran, Kabukgayan, Naval, humana. Ano suba humana tanan, What is the title of the program? What is the title of the program? Konsulta. Magpakonsulta. Konsulta Caravan. Konsulta Caravan ya. Konsulta siya, ang yang acronym kay Konsultasyong Sulit at Tama. So programa siya in partnership with PhilHealth, DOH ug ang LGU nga anan nga PhilHealth member maka-avail og consultation with free nga laboratory o free nga mga pili nga medisina, walay bayaran bisan piso. Of course may mga doctors diyan. May mga doctors diyan. Yes, uban na mo diri ang mga doctors sa ibang nga munisipyo kay nagtinabangay man ni sila bro nga
sa launching, sa konsulta caravan, tinabangay ba? So, ang iba nga munisipyo, kung ilang schedule, mga tupod ang uban nga mga doctors, ingana, kay since we are one interlocal health zone man. Okay, so we are magiging successful ang inyong program diha. Yes, so medyo daghan na 400 among target katao nga karon. So medyo na busy na gyud ganina pa man minoon diri nagsugod. So daghan na gyud ang tao. Okay, thank you very much Sister Vanessa Veloso. Thank you. Thank you kayo sa opportunity og mag-update lang niya mi bro if na ay mga additional information regarding aning dengue, but basically na nami initial nga mga steps gipanghimo ang DOH naman may mga deployed na mga nurses and midwives sa bawat barangay, no? So amo na silang gi-meeting kagahapon, so a virtual meeting region-wide para ipasabot, ipa-feedback sa tanan nga barangay council ang bahin sa problema sa dengue o ang pagplano para ma-prevent ang pagdaghan sa kaso, especially diri sa atong province. Dili ta gusto nga mag-clustering, dili ta gusto nga magka-outbreak ta, so mas maayo gyud ang prevention. Oo. Thank you very much Sis Vanessa. Thank you po bro. Salamat. Sis Vanessa Veloso Ramirez. Okay. Thank you very much. Okay. Sa Department of Health, is the Development Management Officer, si Ma'am Vanessa Veloso Ramirez. Ang atong takna 28 minutos ang nakalabay sa alas 11. Ay, iya. So, ayaw na kita pagulat nga magkamayad na kita outbreak sa dengue. Let us do our part. Maglimpyo gud kita sa atong mga nataran. Ha? Collective ito. Dili lang ka isa lang. Kay kung pananglitan daw according to Vanessa, kung malimpyo ng imong balay, niyang imong silingan, mahugaw lang gihapon, ang lamok mo, lamok ko na rin. So this is a collective effort sa Karay-Karay. I've known that ang mga barangay officials diya sa Karay-Karay and also the residents talaga gumagawa ng mga pamaraan, naglilinis ang mga sagbot, nagpapang-ut doon and everything. Okay, before I end, kaning black wallet, kung karon pala nakapambati, black wallet na panglalaki ang sulod din IDs, ATM cards, bank cards, senior citizens ID, driver's license. Nawala kinikat na niyadtong naglabay nga Sunday, August 11. Nahulog, ambot ko nahulog, nabilinan din nilang sa Naval proper. This is ang owner, si John Antonio Sandiford, who is married to Julia Sandiford. Pwede ninyo ma-turn over nga diri sa radyo natin. Kay tatagaan na lang kamo og pahalipay. Again, kindly return the black wallet kay kaluoy mo ning taon ang tag-iya. Bueno, dinilang ko sa nato na temporaryo tatapos ang atong tulumanon. Happy birthday kang Miss Giselle Rosales. Okay, sa ngalan sa atong Provincial Information Office headed by Attorney Ed Igano, and also to the Governor, sa ngalan ni Governor Gerard Espina, kini si Aldrin J, nagpapasalamat sa inyong paminaw. Mayong udto, God bless and mabuhay. I love you. Bye-bye. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government.